kinumpirma ng Administrasyong Trump na isinasagawa pa rin ang deportasyon ng mga Chinese national bilang bahagi ng mas malawak na pagsasikap na ipatupad ang mga batas sa imigrasyon ng US. Sa isang email na tugon sa Voice of America ngayong linggo, isang opisyal ng US Immigration and Customs Enforcement ang sumulat na aalisin ng ahensya sa United States ang sinumang emigrante na narito ng labag sa batas. Hiniling ng BOA ang pinakabagong mga numero ng mga Chinese illegal migrant na posibleng i-deport anumang oras sa ngayon at isang update sa mga flight na deportasyon, ngunit noong Biyernes hindi pa tumugon ang ICE. Ang mga deportasyon ay tumaas habang ang China ay nagpapahiwatig ng higit ng pagpayag na iuwi na lamang ang kanilang mamamayan, isang pag-alis mula sa makaisasayang paghigpit ng paninindigan nito. Nagsimula ang malalaking repatriation flight noong June, ang una mula noong 2018. Noong August 6, ang US Department of Homeland Security sa pamamagitan ng ICE ay nagsagawa ng ikalimang pag-deport sa mga illegal Chinese migrant sa ilalim ng Administrasyong Trump sa China sa wala pang 7 buwan at mayroong halos 10,000 na mga Chinese individual ang napauwi sa kanilang bansa. Sa ilalim ng Administrasyong Trump, lumilipat ang diskarte tungo sa pagpapabilis ng mga deportasyon at pag-iwas sa pagsusuri ng hudisyal. Ang Administrasyong Trump ay naglabas ng isang executive order noong January 21 upang palawikin ang pinabilis na pag-deport na kinilala rin bilang mga fast-track deportation upang isama ang mga imigrante na hindi maaaring patunayan na sila ay patuloy na naninirahan sa Estados Unidos na higit sa 2 taon. Ang epekto ng pagbabagong ito ay upang mapahusay ang pambansang seguridad at kaligtasan ng publiko habang binabawasan ang mga gastos ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapadali sa mga agarang pagpapasiya sa imigrasyon. Ang pinabilis na proseso ng deportation ay nagbibigay daan sa pamahalaan ng US na papabilis ang deportation ng mga taong hindi dokumentado. Sa ilalim ng proseso na pinabilis na pag-alis ang ilang hindi mamamayan ay maaaring i-deport sa isang araw nang walang pagdignig sa hukuman sa imigrasyon o iba pang pagharap sa isang hukuman. Ang data ng ICE mula November ay nagpakita ng 37,908 Chinese nationals na pinaniniwalaang matatanggal mula sa United States ngunit hindi pa nakulong at minamadali na ng US government na maipadala ang mga ito pabalik ng kanilang bansa sa China. At noong August 22, idinimanda ng American Civil Liberties Union ang Administrasyong Trump dahil sa pagpapalawak na pinabilis ang immigration process ito, lalong-lalo na sa mga Chino. Samantala, ang tugboat ng Chinese Navy na namataan malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay hindi na nakita noon pang Miyerkules, August 27. Ngunit, sinabi ng tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na halos nananatiling pareho ang bilang ng masasakyang pandagat ng China sa lugar nitong mga nakarang araw mula nang may ulat ang pagkakaroon ng Chinese tugboat. Naalarma ang mga defense at security analyst matapos ang mga ulat ng pagkakaroon ng Chinese Navy tugboat malapit sa BRP Sierra Madre, isang malaking sasakyang pandagat na sadyang sumadsad sa lugar upang magsalbing simbolo ng soberanya ng Pilipinas. Ang presensya ng Chinese Navy tugboat ay dumating kasabay ng mga ulat ng pagtaas ng bilang ng mga barko ng China na naroroon malapit sa Ayungin Shoal na nag-udyok sa hepe ng kawani ng militar na si General Romeo Browner na utusan ang mga tropa sa lugar na pigilan ang mga Chinese na sumampa sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, sinabi ni Trinidad na may pagbaba sa bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa pinakahuling monitoring. Gayunpaman, sinabi niya na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon hindi lamang sa Ayungin kundi sa iba pang mga bahura na nasasakupan ng Pilipinas.